sa atong kadagatan. So ang atong first na before ta mo adto sa mga exact na provisions sa RA 10654, ang kanisa national law ang atong i-discuss today. Na naman mo kopya sa inyong mga ordinansa, ang atong i-discuss today is national law. Piliun ra nako ang mga balaod ng atong mga inkwentro sa atong pag-enforce sa atong trabaho diri sa local government. Dili na ko doon kay after daw pagkadlaw, pupunto na ako ang kanan na balaod. Ang inyo lang magalit ang ako i-discuss today. Okay. Ang first topic na before go on to sa exact provisions is ang salient features ng RA 10654. Kung sabi meaning sa salient features ng RA 10654, ang meaning sa salient feature is mauna ang espiritu kung ano naning balahuran at himo kong panahon. So, okay. So, mauni ang RA 10654. Ang title ani nga national law is an act to prevent, deter, eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing. Amending the Republic Act 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code. Kung ato makita dire, ang 8550 dati na Fisheries Code, i-amendahan siya naging RA 10654. Kaya way back before 2015, ang atong old law sa Fisheries Code is RA 8550. Ang problema lang atong RA 8550, nakita na sa European Union na wala yung tig-un katong una na itong mabalaura. Okay? Nakita sa European Union, sa Organization International, na ang atong balaod igulang mangulikta o pinalidad. Dili makapuy-puy o mga iligal. Murag nahimo lang na ang mga iligalista, iligal ako, sa usang bulan, madapat sila kaduha, bayad lang sila. Mula ng ilang bayaran lang, mula naging operational cost na lang ang balaod. Iligal ako, bayad. Okay? So, kung makapangista sila o ang mga iligalista, makapang-iligal sila sa kabulan, makaduha lang sila ka lang income ng biyapon. So, murag, wanay epekto ang balaod. So, gilitagaan tao hanggang grado sa European Union. Mauto na ang Kongreso, nakita nila ito, mahakbong ka sa fisheries na sektor. Kiamindahan sa atong Kongreso ang balaod. Katong 2015 na ipasa ang RA 10654. Ang RA 10654 na ay tutulong na main feature. Katong IUUF. Ang una, illegal fishing. Ang I stands for illegal fishing, which means fishing activities conducted by Philippine fishing vessels operating in violation of Philippine laws, regional fisheries management organization resolutions and laws of other coastal states. Meaning, bisa kung sa na-aktibidades nga mag-violate sa balaod, mahulog siya as illegal fishing. Bisa kung sa kabalaod sa pangisda, either national law or ordinansa. Basta na ay balaod nga nagpabawal, ordinance or national law, considered siya as illegal fishing. Next please. Unreported fishing. Sa nga unreported fishing. Unreported fishing, activities which have not been reported or have been misreported to the department in contravention of national law, regulation of the Philippines, or undertaken in the area of competence of a relevant RMMO, which have not been reported or have been misreported. Taas no? Maraming lisod tagsabot ani. Pero, ang unreported fishing, simple lang kayo ni. Unreported fishing, nag-ingon ang balaod,
na katong mga commercial fishing vessel dapat mag-submit sila og report sa ilahang mga mga dakop. Ang mga commercial fishers dapat mag-submit sila sa Bureau of Fisheries sa kopya sa ilang logbook. Kung sa may naa sa ilang logbook, katong unsa kadaghan ang ilang dalagpan, isda, unsa na klase ng mga isda, asa nila nadakpan kaya ng mga isda, dapat mag-submit sila og report sa Bureau of Fisheries. Usa na ka kondisyon pagkuha nila sa license sa Bureau of Fisheries, mauto ang gihatag na kondisyon sa Bureau of Fisheries. Nga naman yung kinahanglan pa sila magsabi ng report sa ilang mga dakop na isda. Kay aron na ay datos ang gobyerno para masabdan ba kung unsay status sa mga isda sa atong kadagatan. Para ma-plot sa gobyerno kung unsay kadaghan ang mugawas nga isda sa atong kadagatan aron na atay datos inihimo sa atong mga regulasyon. Kay base moabot na lang ang panahon na tingala lang ka na may mga isda sa dagat. Mao to nga gi-require ang mga commercial fishing vessel mag-submit sa ilang mga reports, logbooks sa ilang mga dakop. Actually, na penalty kung dili madakpan sila sa Bureau of Fisheries, madakpan sila sa BFP, na wala sila ikapakita na logbook. Na penalty, anak. I think it's 200,000 pesos ang penalty. So, mauto ang unreported fishing. Ang ikatulo, sa IUUF, una illegal. Ikaluwa, unreported fishing. Ang ikatulo, unregulated fishing. Unregulated fishing refers to fishing activities conducted by vessel without nationality but operated by Filipino. Philippine flag fishing vessel operating in areas managed by RFMOs to which the Philippines is not a party. Philippine flag fishing vessel operating in areas or fish stocks where there are no applicable conservation. So actually, kaning B and C, naana ni mga kwansa, naana ni mga programa sa gobyerno. So, ang unregulated fishing, simply lang ayaw na. Unregulated fishing, meaning, ang gigamit nga sakayan sa mga parupangisda is daily rehistrado sa gobyerno. Okay? Kaya nga no, ay ingon pa sa international law, ang mga sakayan nga way Philippine flag, meaning dili-rehistrado sa isang asa ng gobyerno, is considered as pirata. Kung pagkasalungan pa, koloro. Diba? So dapat rehistrado sa asa iparehistro diay ang mga sakayan. Kaya palo mo asa irehistro ang mga fishing vessel? Good. Depende sa tonnage. Pero asa ang opisina? Marina. Kung naatay marina registration, pwede na ba tawang isda? Correct. So, daghan ang uban nga nadakpan sa Bureau of Fisheries at sa PNP dito sa sa Tacloban. Magreklamo sila kay tingnan sila, uy, naanaan may registration sa marina. Gano'ng mandakpun ba may? Kay, ang inyon sa balaod, dapat na ang ay fishing license. Kung sa mga niyan ka ng marina, dili na fishing license? Dili. Kay, for example, para sa tinamban pa na to, atong tinambanan niya, ang marina registration, kung baga sa sakayan, sa sakyanan, di paligta o ban, di ba? Asa na ito iparehistro ang ban, di ba dito sa LTO? Pero kung ato na gamiton sa panginabuhian or pamasaherosan,
asa nato iparehistro? Sa LTFRB. Same situation sa fishing vessel. Asa nato iparehistro as proof of ownership ang atong sakayan? Sa marina. Okay? Sa marina. Pero kung gamiton na nato pangisda, ato nato ibuha og lisensya sa Bureau of Fisheries. Okay? So mao na ang diferensya sa registration at saka license, fishing license. Okay. So now, kung naana tayo kano sa ta moadto sa marina. Kung ang atong sakayan 3 gross tonnage paubos, ayun na taadto sa marina. Kaya hindi na sila under jurisdiction sa marina. Ang 3 gross tonnage paubos, under na sila sa jurisdiction sa LGU. Kay municipal fishing na sila, municipal fishing vessel. At ito tabukuha o rehistro, at ito na ito iparehistro ang mga 3 gross tonnage paubos sa LGU. At ito na kay Mayor, makuha o Mayor's permit. Pero ang 3.1 gross tonnage pa ibaw, makuha ta o magparegister ka sa marina o makuha ta o fishing license sa BIFAR. Okay? Kung 3.1 gross tonnage. Kung 3 gross tonnage paubos, ang license at registration kay Mayor na makuha sa LGU. So, mauna ang difference. Next, please. So, ano man nga gianida ng atong malawos? Kay base sa research or base sa pagsasaliksik, mauni ang impact sa illegal fishing. Number 1, serious threat to sustainable fishing. 11.23 billion in global economy ang nawa mahitungod sa illegal fishing. 14.33 ang global seafood catch ang mahinganto sa illegal fishing. 11 to 26 metric tons per year ang mahinganto sa illegal fishing. Damages sa marine environment, affects socio-economic condition. Ano man maapektuhan ang socio-economic condition ng mga tao? Diba? Maapektuhan din kayo na kay tanawa kanina 11.23 billion in global economy. Ang mga tagamtamdaan na ang mga illegalista, dili sila magbayad og buwis. Di ba? So kita nga ginagmay diri nga mangirisda, di tawag na makabenepisyoan eh. Kaya mga dagko lang ng mga illegalista ang makabenepisyoan na. So, di makakuha ang gobyerno buwis, di punta makatagamdam kita sa mga buwis na bakandin sa atong kadagatan. Pipila ng katao ang mga benepisyoan eh. So, mauna na 11.23 billion in global economy ang mawa. Pipila lang ang mga tagamdam. So, kansin na ita, mga kuwan lang, ginagmay na mangirisda. Diba? So, mauna ang usa ka impact sa illegal fishing. Next, please. So, mauni ang mga features kaniya balaura, ang mga rason kung ano nahimo na balawon ang atong RA 10654. Introduces the concept of IUUF, katong illegal, unreported, and unregulated fishing. IUUF fishing activities are defined as new offenses. Mga pagpuli siya ng mga offense, mga sala. Addresses high seas, fishing and fishing in other coastal state. Emphasize compliance, convention to conserve, manage living marine resources and on cost. Next please. Next pa. Next. So, kanina balahon, asa man na nato i-apply, hantod asa ang jurisdiction na niya balahura. Hantod asa na nato magamit ng mga balahon.
naabay limitasyon ani ang ingon sa balaod sa section 3 sa Fisheries Code, all Philippine waters including other waters over which the Philippines has sovereignty and jurisdiction. So, kung pangutan no, kung naay Pilipino nang isda dito sa West Philippine Sea, pwede ba nato dakpon for violating ng illegal fishing? Ano tatandaan? Let's remember na ang territorial jurisdiction sa usa ka bansa is hangtod 12 nautical miles lang from sa the plain. 12 nautical miles lang ang territorial jurisdiction. So meaning paglampas sa 12 nautical miles, dili na siya territorial jurisdiction. How about kung naay mga Pilipino mangisda sa West Philippine Sea, that's already 200 nautical miles. Okay? Pwede pa ba nato dakpon? Pwede nga dili. Pwede nato dakpon kay ingon sa UNCLOS ang 200 nautical miles tanang gawahan hindi sa kadagatan within 200 nautical miles ang may katungod na mamuha is ang bansa na sakop sa 200 nautical miles, which is ang Pilipinas. Pero dili na mga panahon dito kay naa dito ang China. Okay? Mabumba tani. Mao ni nga akong request kay Mayor ikahumanan ni pre-training kay padala mo dito man dito taan mao na manakop bisan mga duha ka semana. Okay ra niyo? Di ka kauli. Mabitaw nga sayang kayo nga before na mag-occupy ang China dito sa West Philippine Sea, base sa datos sa Bureau of Fisheries, minilyon kayo ang makuha na penalty sa madakpan dito sa Bureau of Fisheries dito sa West Philippine Sea. Pero ini-occupy dito sa China, wala na tayo makuha nga mga hindi naman nakasunod dito kay banggaan na dito sa sa mga coast guard ship ng China. Kay kung naatay mo dako nga ship nga mo ato dito magbantay dito, naaman sila ipainti. Ang usa ibang ka diri sa ato, hindi ko ba ang ato napa sila sinipin. So, di ta ka nakapaano sa ilang modus nga ang atong coast guard ship dito mapanggaan nila. Ano magubang ato na pa man sila CBP? Kita ko sa raman. Mao tang ilang style, ilang banggaan ang atong mga ship dito. Ano na ba? Okay. So, letter B. So, ang question kung pwede na mag-isda dito, pwede na manakop dito, by law, by international law, pwede na mag-operate dito sa exclusive economic zone. So, ang pagkutana, how about sa tubig diri sa bundok, ang mga sapa, pwede ba na mag-apply o fishery laws sa mga sapa diri sa dagat? Ang ingon sa balaod is pwede. Kaya ingon diri sa balaod, all Philippine waters. Meaning internal or dito sa kadagatan. Pwede na dito mag-operate sa manakop. Kung sa may dakpon dito sa mga sapa, siyempre, naabay kay balaod niya electrofishing o kanamdumuana na bawal ang manakop gamit ang electricity. Okay. So, pwede na dito manakop sa mga sapa. Kung ka na yung mga nangulintiay. So, aquatic fishery resources, whether inland, coastal, offshore, fishing areas, including but not limited to fish pond, fish cages. All lands devoted to aquaculture and businesses, activities related to fisheries, whether private or public lands. And all Philippine flag fishing vessel, areas governed by Regional Fisheries Management Organization. So, mauni ang mga jurisdiction sa ato
pag-apply. So after kanina training, kung ma-deputize na mo ni Mayor, kanina mga members sa Bantay Dagat ng FLED, o members sa mga barangays, pwede na ta mag-conduct of operation by virtue of order ni Mayor. Pag-deputize sa inyo. Okay? Sige. Next. Next. Okay. Gusto muna ko, unsa ang meaning sa municipal waters? Include not only streams. Imana na to, ang tanan na tubig within the LGU is called municipal waters. It's either nasa dagat, sa sapa, or streams, lakes, inland bodies of water, tidal waters within municipality which are not included within the protected areas as defined under Republic Act 7586 or the NIPAS law. Public forest, timberlands, forest reserves or fishery reserves, but also marine waters including between two drawn perpendicular to the general coastline. So, ang municipal waters is 15 kilometers gikan sa tabi, padung dito sa lawon. Mauna ang municipal waters. How about its society? Naman tayo neighbor na towns. Kung sa manang boundary nga ng side, mauna ang giingon nga, two lines drawn perpendicular. Tanawon na to, ang pili sa side, for example, dito sa pikas na ito na taon dito. Bato sa pikas? Hindang. Tanawon na ito ang boundary dito sa hindang at saka dito sa bato. Padung dito sa lawon, ang 15 kilometers, mauna ang atong boundaries. Sila kung ba kaya mo i-flash diri sa map sa Namria ang inyong municipal waters aron naamoy idea kung unsa kadaka unsa kaluag ang inyong municipal waters. Dili kami ang nagkuan sa inyo ha, kanang ang inyong municipal waters dili kami ang nagbigilin ana ng RIA. Amo lang gamiton ang ilahang website. Amo na i-flash o map aron makita nato. So, how about 15 kilometers? Pero ang 15 kilometers, pwede na siya pamukon sa inyong mga konsihalis. Pwede nila pamukon to 10.1 kilometers. Pero kinahanglan nila o ordinansa. Kung ganahan pamukon ang 15 kilometers sa inyong mga konsehal, sa inyong konseho, kinahanglan nila maghimo o ordinansa to that effect. Okay. So instead of 15, pwede nila pabubon to 10.1 kilometers through an ordinance. Okay. So mauna. So how about kung naamoy dahil pikas dito sa town, manaay town dito sa pikas sa dagat, dahil town o sa inyo, niya wala na kaabot ng 15 kilometers o 20 kilometers lang dito sa pikas sa town. Siyempre, magtunga mo. Dito sa tunga, mauna ang inyong municipal waters. Tungaon, equally perpendicular. Okay. Mauto ang municipal waters. So, ano ka? Sa commercial fishing. Kung sa may commercial fishing, the taking of fishery species by passive or active gear for trade, business profit, beyond subsistence, sports fishing to be further classified as. So by the way, unsa man ang counterpart sa commercial fishing? Ang commercial fishing, ang counterpart ana is municipal fishing, di ba? Ang municipal fishing 3 gross tonnage paubos. Ang 3.1 di pa ipaw, that is already considered as commercial fishing. Kay baho naman ta, kay balo naman ta,
asa i-register ang commercial, di ba sa PFAR. Ang municipal, diri sa LGU, iparehistro ang sakayan. So, naitutulungan natin ang commercial fishing. Una, small-scale commercial fishing vessel. Ang small scale, naa siya ay kadakon nga 3.1 to 20 gross tonnage. Ang medium scale commercial fishing vessel, naa siya ay 20.1 gross tonnage to 150 gross tonnage. Ang large scale naman, naa siya ay kadakon nga 150 gross tonnage pa ibaw. Nga naman nga i-segregate siya by gross tons. Siyempre, i-segregate siya kay lahi-lahi ang penalty ani. Kung madakpan din sila na nag-illegal, may lisensya ng isda, malahi ang ilang penalty per gross tonnage. O, kani siya ng mga commercial fishing vessel, bawal ni sila mangisda sa suod sa municipal waters. How about kung nasa lisensya gikan sa Bureau of Fisheries? Bawal giyapon sila mangisda bisan na lisensya sa suod sa municipal waters. Kaya ang lisensya ani gikan sa BIFAR, gikan sa nasyonal. Ang authority lang sa BIFAR license is sa commercial waters. Okay? So, bisan updated ang lisensya sa commercial fishing vessel, bawal sila mangisda sa municipal waters. Okay? Sige. Sunod. Naitulog ka opisyal ako sa commercial fishing vessel. Una, di kapitan. Ikaduha, si master fisherman. Ikatulog, third highest officer or the engine man makinista. Ano man nga segregate ka na yung mga tutulog ka highest officer sa usakang commercial fishing vessel. Kaya kung magsampa taog kaso, kung makadakop taog commercial fishing vessel, magsampa taog kaso, dili naton kasuhan tanan nga crew sa national law. Ang ato na kasuhan sa national law is ang tutulong ka highest officer. Si Captain, si Segundo Kapitan, o si engine man. Tutulong, ika-opat, si boat owner. Maula ang atong kakasuhan. Kaya ang uban na ordinary lang mga crew, mga tripulante, appeal pag-file ng kaso. Mauna ang kalahian sa violation sa ordinance. Kaya kung di ko nagsasayot din, ang ordinance per head ang pag-ihap sa violation. So, hindi sabay pamilya diri sa nagpila ang penalty diri sa violation sa ordinance. Kinsay pamilya diri sa ordinance. Di ba 2.5 per head? Baka ba ito ang ordinance So, kung nahin na po kasakay, dakpon sa kasuhan sa base sa ordinance, per head ang pagbayad. Kung nahin na pulo kasakay, pagbayad ang napulo. Napo nga, tripulante. Tak 2.5 siguro. Pero, kung commercial, ang i-penalize lang nila sa commercial fishing kung gamit ang national law, katong 3 highest officer lang sa fishing vessel o ika-4 ang tag-iya. Maulang mo ang kasuhan. Okay? Bisan ang tag-iya dili appeal dito sa pangisda, appeal po siya pwede kasuhan administrative case. Dili lang ma-appeal sa criminal case. Kaya criminal case dapat naakalit to sakay kadakpi. Pero kung administrative case, pwede sila kasuhan.
ang nag-iya, appeal. Kay ang kung sa may kalahian sa criminal case at administrative case, ang administrative case, penalty lang siya. Dagko ma-penalty, pero way kaprisuhan, hindi mapriso. Ang criminal case, na ay kaprisuhan, na apod penalty. Okay. So, next topic. Close season. Dibaw naman lang ang close season is na ay period during which the taking of specified fishery species by specified fishing gear prohibited in a specified area in the Philippines. So, depende na sa LGU kung magpatuman sila o close season. For example, ang LGU nagpatuman ng close season, kanina time, bawal manakop o bulinaw. Bawal manakop o kaning klaseng isda o bawal gamit o kaning fishing gear. Depende sa ang mag-declare ng close season is ang LGU in coordination with the FRC. Okay? So depende na sa LGUs kung magpatuman sila o close season. Sila ang authority sila mayor or ang konseho. Exclusive economic zone, mga 200 nautical miles dito sa West Philippine Sea. Again, and fine mesh net, kung sa mali fine mesh net, ang pukot nga, by regulation, ang pukot nga dapat gamiton is 3 centimeters. Paibaw. Kung ang pukot 2.9 paubos, ang sukod sa mata, giunat, from buko. Ang yan sa code is 2.9 paubos, bawal na siya gamiton, considered na siya as fine mesh net. Pero, may mga certain exceptions, di ba? Kay, kung ang bugamit tao active gear, allowed ang 1.9 nga sukod sa mata, provided ganito lang gamiton sa gawas sa municipal waters. For example, laning ring net, Persine, mga active gear na sila. Pwede sila gumamin ng 1.9 cm na mata, provided ka dito lang gamiton sa gawas sa municipal waters. O, pwede po gamiton ang gagmay na mata sa bukod kung ang atong dakpon ang mga gagmay po ni isda. For example, mga seasonal like tugnos. Tugnos pa to? O tugnos, bulinaw. Kaya di ka alam kung 3 cm ng mata kung gamit ito. Pero, kung gamit taog fine mesh net, musingyo ka special permit sa LGU. Manangit sa ta, kay kung dili na mo kuha permit, pwede na nakunog violation na use of fine mesh net. Okay? Kung bukuha na ang special permit, pwede dili na makasuhan o use of fine mesh net, section 93 sa RA 10654. Bukuha lang na kung ang atong pakabuhingan is magdako po tugnos, magdako po bulinaw, kuha tao special permit sa LGU. Okay? Okay. Next question. Fishing gear refers to any instrument or device and its accessories utilized in taking fish and other fishery species. Duha man ang fishing gear. Una, ang active gear. Ang active gear, mauto ang bisan unsa na fishing gear or gamit panagatan, gihulbot, giliba, gidanas, gidrap, gigamitan ng mga makina o bisan unsa, considered siya as active gear. So bawal ba ang active gear? Bawal ba? Not necessarily. Dili bawal ang active gear. Pwede ang active gear gamiton sa gawas sa municipal waters. So kung natin makita niya, how about makakita tao ang
active gear like ringnet, troll, porcine, o iba pa nga mga klase o panagatan sa sulod sa municipal water, dili sila nag-isda. Pero nasa sulod sa municipal water. Violation ba na siya? Dili. Kaya ang panahon, naingon lang, bawal gamiton ang active gear sa sulod sa municipal water. Pero pag dili gigamit, dili siya bawal. Okay? Kaya pwede man siya gamiton sa gawas. Okay? Pwede siya, pwede sila dakon kung dili gigamit sa sulod sa municipal waters. Kaya actually, allowed siya sa municipal, o sa gawas sa municipal waters. So, ang possession na dili bawal. Okay? Unlike sa humputan, bawal talaga by mere possession. Kay destructive. Pero ang active gear, dili siya bawal per se. Pwede siya gamiton sa gawas sa municipal waters. So, kung saan man yung passive gear? Kani siya ang mga passive gear characterized by absence of pursuit of the target species such as batang timinto, hook and line, pakawin, fish pots, bubo, or mga traps, and gillnets set across the path of fish. Kani siya ang mga passive gear, like ang gillnet, na siya ipukot niya, gillnet siya, tinibutang lang siya, ipalutaw, dili siya actually bawal, basta dili siya mulang paso 500 meters. Kaya ang gillnet, so pwede siya, sa'yo tawag ka ng gillnet diri sa inyo? Baho? Oo. Pwede dili siya bawal. Kaya dili man siya active. Basta dili lang siya mulang paso 500 meters. Okay. So mga na ang mga sample. Kani siya, mga nag-iingon bitsing. Kato, mauto ang hulbutan. Kung saan mo na itong pag-isabot niya kani sa hulbutan. Ang hulbutan, bugamit sila kani. Kani ang steer lines ang tawagan na. Steer lines kung sa kunay, kung mga sa local na term, kunay. Naa siya ay bato, mga wantan. Lingkuti. Nasa ay bato. Ang gamit nga sa bato, siya ang maghulog sa bato, mag-zipper siya sa net. Bukat kayo sa kay wantan na 1 to 1.5 ton. So, bisa kung sa mahulugan na yung kining bato, gubak din ang coral reef na. Nya, libahon mo na. So, pagkuyo na, bisan kung sa coral reef na, gubak din kayo na. Moto nga, 2 million ang penalty sa ulbutan. Kaya siya, bitsing siya, bitsing. Sa national law, hindi bawal ang bitsing. Basta dili ang gagmayang mata. Dili siya bawal. Kaya although murag man siya active gear, kaya hindi ba man. Naamay Fisheries Administrative Order na ang mga giguyod lang sa tao, dili siya bawal. Basta dili ang gagmayang mata. Okay? So, mauto siya. Ang atong sunod niya, sunod niya topic, umala sa salient features. Diretso ta sa prohibitions and penalties. Okay. Mag-start ang prohibitions, ang mga penalidad, mag-start sa Section 86 sa RA 10654. Saman ang Section 86.
Mao ni ang pinaka-basic, ang unauthorized fishing. Sa may unauthorized fishing, ingon ang balahon nga A. Unlawful to capture or gather or to cause the capture or gathering of fish, fry, fingerlings, of any fishing species or fishery product without license or permit. So meaning, ang Section 86A, bawal mangisda kung why permit from BIFAR or from LGU. Okay. Again, asa nakukuha og permit? Depende sa kadaka. Again na, depende sa kadaka sa iyong sakayan. Kung ang sakayan 3 crustanis paubos, at na kay mayor, kuha og meals permit or LGU permit. Kung ang kadaka sa sakayan is 3.15 pound, at na sa Bureau of Fisheries. Now, kung makadakop mo o makaling mga sakayan ng isda, nadakpan niyo, why ay ipakita kung munisipal ang inakpan, Regulus Talis Mobos? Why ay ipakita na registration gikan sa LGU? Pwede ninyo dakpon kasuhan Section 86. Or Section 86 kung gusto niyo kasuhan o national law. Kung gusto niyo kasuhan o ordinansa, gamitin niyo ang inyong ordinance. Now, kung commercial ang inyong nadakpan, why lisensya? Sa sunod sa municipal, violation. How about kung may lisensya sa BIFAR, nadakpan sa sunod sa municipal waters, violation gyapon under Section 86B. Bisa nga ay lisensya. Basta mangisda sa municipal waters, violation siya sa Section 86B. Kaya ang commercial fishing allowed lang sa gawas sa municipal waters. So mga na siya ha, Section 86. Ang wide lisensya. Next please. Except in cases under this code, it is unlawful for any commercial fishing vessel to fish in municipal waters. Discovery of any person in possession of fishing gear operating a fishing vessel license, area where he has no license or permit. Kanus amang ta, pwede man ako o fishing vessel. How about kung in transit, pauli? Pwede ba natin dakpon? Kasuhan? Dili na ayaw na pagdako kung dili sila nangingisda. Kaya ani nga balawara, ato tanawon unauthorized fishing. Kung in transit, dili man siya nangisda, di ba? So, di naman siya nag-fishing na ito kay ma'am. So, ang atong, kano sa natin sila pwede dakpon? Niingon nila nga, the prima facie presumption will not apply if the gear of the vessel is not engaged in fishing or deployed or in cases authorized and supervised and net trials. Now, kung di nakatulog ang pukot, ayaw na lang dakpa. Kaya di siya nag-isda. Wala siya nag-violate sa unauthorized fishing. Kaya hindi mo nang pala, the prima facie presumption will not apply if the gear of the vessel is not engaged. Kana naka-standby lang, ayun na natin pa, kaya hindi naman siya nag-isda. It is a different thing kung hulbutan. Kaya kung by plain view, ikati ninyo na ay sakayan. Nakita ninyo ang gear para sa kayo ganiya, katong iyang kunay, by plain view, nakita ninyo ang ilang bato, ay ilang murtigon, pwede na ninyo kasuhan. Dakpon kasuhan ni impound. Kaya niingon ang FAO 246-1, mere possession of, the mere possession of
paraphernalia of hulbot-hulbot is a prima facie evidence na gigamit nila pag-illegal katong ang mga tier. So, pwede ninyo dakon. Kung makita ninyo plain view lang ha, kay ana na makapanog na tayo probable cause. Kaya kung di na to sila makita plain view, wala tayong probable cause pag dako. Okay. So makita nato may plain view, pag-agi nato, klarado kayo ang ilahang unay,